Laganap ang digmaan sa mga sumunod na mga taon. Naliligo ng dugo ang lupa sa dami ng naging biktima nito. Umaalingaw-ngaw ang daing ng mga sugatang nakaligtas. Sa buong nayon, kanya-kanyang gawa ng paraan kung papaano matakasan ang impyernong kinalalagyan nila. Hinayla ni Jukai ang isang tao at ipinako sa puno sa taas ng bundok. Pinapatay ang ng rebelding nakaligtas. Bilang isang leksyon na wala ng karapatang mabuhay. Pinuputulan ng tainga at daliri at iba pa. Isang naghihinagpis na asawa ang gustong saklolahan ang kanyang kabiyak. Ang nasawi ang buhay ng isang iglap lang. Nagsawa na si Jukai sa walang humpay niyang pagkitil ng buhay. Alinsunod sa utos ng mga namumuno sa bayan. Wala na siyang maisip na paraan kundi wakasan na din ang sarili niya. Ang maalamat na kwento ni Jukai. Lumipas ang panahon, ang buong nayon ay naging mapayapa. Isang bata ang sumasalok ng tubig sa isang balon. Ang mag-asawa ay bumati ng Konime, sumagot din ng magalang pabalik si Konime. Dala ang isang kaing ng gulay at prutas para sa doktor. Bilang pasasalamat ng mamayan sa pagpapagaling sa kanyang anak na napilay at ngayon ay gumaling na sa naturang karamdaman. Napakalaki ng tulong sa mga taong inaakala na wala na silang silbi. Sa labas ng bahay araw-araw ay madami ang nakapila upang magpagamot sa naturang doktor. Bata o matanda ay nagsusumikap na makapila. Sa loob isang pasyente ang kaharap ng doktor. Walang iba kundi si Jukai. Dapat ay maaari mong iikot ito sa mga kalamnan sa iyong braso, ang kailangan mo lang ay kaunting pagsasanay. Oh, wow, may braso na ako. Masayang sabi ng pasyente. Masaya din ang ina sa nagawa ni Dr. Jukai sa kanyang anak. Sa papaanong paraan po ka namin pasasalamatan? Tamatanggi ang doktor na siya ay magpabayad dahil ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang makatulong. Kaya't labis ang pasasalamat ng mag-ina kay Jukai. Pagkaraan ay pumasok si Konime dahil nais niyang makatulong sa abalang gawain ni Jukai. Napakagaling ni Dr. Jukai. Nag-flashback sa alala ni Konime nung siya ay bata pa at isang ulila. Binigyan siya ng dahilan ni Dr. Jukai na ipagpatuloy buhay. Kaya't para makaganti sa kanya, andito ako para suportahan ang natatangi niyang trabaho. Kinagabihan mahimbing na natutulog si Konime. Nang maaling-pungatan siya ay wala sa tabi niya si Master Jukai. Tumayo siya at hinanap niya ito. Magdamag itong gisising sa pagkakayas ng mga prosthetic. Dedikasyon na nais niyang ipadama sa kapwa niya. Kaya't kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Napapahanga niya si Konime sa kanyang sipag. Habang naglalakad ang batang binatilyong si Haname, nakasalubong niya ang isang batang tumatangis sakit, kasama ang kanyang ina na pinapakalma siya. Hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Pagkakita niya dito ay bigla siyang napahinto upang siyasatin kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang sariwang sugat sa kamay ng bata at tinanong siya ng ina kung alam ba niya ang bahay ni Dr. Jukai. Dahil ang kanyang anak ay tinaga ng isang samurai expert, napagbintangan siyang nagnakaw ng anumang bagay. Dinampot ni Haname ang pagbatang sugatan. Inalo-alo ang ina na huwag nang mag-alala dahil handa silang tulungan ng kanyang master na si Dr. Jukai. Pagkadating sa bahay ay nilapatan agad ng unang lunas ni Dr. Jukai. Ipinahayang na maaring matatagalan ang paghilom ng mga sugat, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang malunasan ito. Hindi malaman ng ina kung papaano siya magpapasalamat sa ibinalita sa kanya ng doktor. Nabuhayan din ng loob ang bata. Pagkaraan ihahatid sila ni Konime, ang ina ay walang mapagsigla ng saya sa kagandahang loob na ipinamalas ng naturang manggagamot. Habang binabaybay nila ang daan pauwi, nagkwento ang ina na bago pa sila dumating sa bahay ng doktor. Siya ay may takot na makaharap ito. Ayon sa mga bulong-bulungan. Rumor, ang pagtataka nito. Sa kanyang pagbalik-abala ang kanyang master. Tinanong siya sa malungkot na aura ng kanyang mukha. Konime, basang-basa ka, anong nangyayari sa'yo? Nananatiling tahimik ang binatilyo na nakatayo sa tapat ng pintuan. Totoo ba, Master, na ikaw ay nagsilbi ng matagal na panahon kay Lord Shiba? Nagulat ang Master sa tinura ni Konime. Dahil batid niya na lahat sila ay may mapait na ala-ala sa kung ano ang mga naganap sa madilim na kahapon na iyon. Malungkot na ikwinwento ni Jukai ang nakaraan. Dahil sa kanyang trabaho, naiisip na lang niya tumalon sa dagat dahil hindi na niya kaya. Pagkaraan ay natagpuan siya ng mga mandaragat at dinala sa malayong lugar. Doon ay natutunan niya ang paggawa ng prosthetic para sa mga nawalang ng mga galame at makapamuhay ng normal kahit papaano.
Kaya't sa kanyang pagbalik ay ito ang itinulong niya sa kapwa niya. Hindi niya masasabi na ito ang kabayaran sa mga kasalanang kanyang nagawa. Ngunit para sa kanya, ang mamatay ng mapayapa ay hindi naganap sa kanilang lupain. Marami siyang napatay pero naiwan siyang buhay, na ibig sabihin ay may nararapat pa akong gawin sa mundong ito. Ang naghihinagpis na si Kaname ay naitanong kung ito ba ang labanan sa pagitan ni Kanaishi at Shiba. Kung saan ang kanyang ama ay walang awang pinaslang. Balik sa alaala na ang isang bata ay nakaluhod sa kanyang ama at tumatangis. Hindi na nakayanan ni Kaname, dinampot niya ang isang patalim at sinunggaban ang kanyang master. Upang mabigyan ng hustisya ang walang kalaban-laban na ama, nagmakaawa si Jukai kay Kaname sa unang pagkakataon na kalimutan muna ang galit at tapusin muna ang kanyang trabaho para sa kanilang huling pasyente, ang mag-ina na naputulan ng braso. At pagkaraan yun ay maari na niyang gawin kung nais niyang wakasan ang buhay ng kanyang master. Ang matinding pakiusap ni Jukai. Nakapag-isip ng bahagya si Kaname. Dahil hindi niya kayang ibigay ang serbisyo para sa bata, naalala niya ang kalagayan ng bata kanina. Dahilan upang mabitawan niya ang patalim na hawak niya. Nagpasalamat si Jukai, habang tumatalikod at umalis si Kaname. Limi pa ang mga araw abalang nagsusumikap na matapos ang kanilang gawain. Katulong si Kaname, walang umiimik sa kahit sino sa dalawa. Dumating ang araw na bumalik ang bata para ikabit ang prosthetic sa naputol na braso. Labis agpasasalamat sa bago niyang braso, kung saan kahit na papaano ay pwede na niyang magamit sa araw-araw. Pagkaraan ay nagpaalam na ang mga ito paalis. Gayunpaman hindi pa rin mapatawad ni Kaname si Jukai. Sa pagpapaalaala na hindi pa rin iyon sapat na kabayaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Hinubat niya ang kanyang prosthetic na paa at kinuha ang tungkod. Tsaka nagpahayag na si Jukai ang may kasalanan kung ano may ang kalagayan niya ngayon. Walang nagawa si Dr. Jukai kundi ang mapaluha habang hawak niya ang naiwang prosthetic ni Kaname. Gayunpaman naglakad-lakad si Jukai na dala ang lumbay, nang biglang nadulas siya sa isang mababaw na bangin at dumaasdes pababa. Banaag sa kanyang mata ang kabiguan. Narinig niya ang isang ingay na nagmumula sa bangka padaikit sa pampang. Nilinggan niya ito. Laking mangha niya na naglululan ito ng isang sanggol na kabalot sa tela at nakatali ang isang amulet. Nilapitan niya at hinawi ang tela at saka kinarga ang sanggol. Laking magha niya na humihinga ang muntik nilalang sa kabila ng kalagayan nito. Nagtatanong sa isip kung paano ito nakasurvive. Labis ang kanyang luha sa milagrong kanyang natagpuan. Maaring nakatadhana sa kanya ang pagtatagpo nila ng batang ito. Samantala isang payapang ang araw sa tahanan ni Lord Daigo. Excited na binuksan ang pintuan pagkadinig ng iyak na isang sanggol. Ipinanganak ang ikalawang anak ni Lord Daigo Kagemitsu. Ibinalita ng tagapagpaanak na matagumpay na nailabas ng kanyang asawa ang isang mumunting angel. Tuwang-tuwa si Daigo sa pagkakaroon ng isa pang lalaking anak, kinarga niya ito at sinasabing ang kanyang tagapagmana. Hindi lubusang nasisiyahan ang kanyang asawa. Napalingon ito sa isang imahe na andon sa kanilang silid. Lumipas ang mga taon, lumaki na ang sanggol na natagpuan niya sa ilog. Kargado ng prosthetic ang kanyang buong katawan. Tumatakbo, nagpadulas, umakyat sa puno at nagpabitin-bitin ang batang masigla. Pagkaraan ay naisip niyang pumunta sa pangpang ng ilog. Upang manghuli ng talangka, dinampot niya ang isa at akmang isusubo ito, kinagat ng talangka ang kanyang ilong. Hindi siya nasaktan dahil ang kanyang mukha ay nababalot ng maskara. Natutuwang naabutan ni Jukai ang bata. Mag-iingat ka at magagasgas ang iyong maskara. Pagkatanggal niya sa sipit ng talangka, niyaya niya sa bahay ang bata para lutuin ito. Niluto at kinain nila sa hapunan ang kanilang nahuli. Tinititigan ni Jukai ang bata. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nanatiling buhay. Ni hindi niya alam kung nakikita ba siya o naririnig ng bata. Napamahal sa kanya ang kakaibang bata na ito. Sa kabila nito ay batid niya na ang batang ito ay may pambihirang kakayahan. Maraming parte ng kanyang katawan ang nawala. Kaya't madalas ay inaayos niya ito upang makakilos siya ng maayos. Maraming katanungan sa isip ni Jukai kung paano ito nangyari. Binibigyan niya ng kalayaan ang bata na ipahayag ang kanyang sarili na parang normal. Patuloy pa rin ang kanyang pag-obserba sa mga pagbabago habang ito ay lumalaki. Kinagabihan abala si Jukai sa pagkayas ng kahoy. Habang ang bata ay nakahiga at nagmamuni-muni. Ramdam ni Jukai na may malalim na pinaghuhugutan ang bata. Kinaumagahan kumuha ng isang pat-pat pansulat sa lupa si Jukai at tinuturuan magsulat ang bata. Isinulat niya ang Heikamaru.
At ito na ang kanyang magiging pangalan simula ngayon. Ibig sabihin ay napapalibutan siya ng mga demonyo, ngunit siya ay hindi natatakot dahil alam niya ang kanyang kalagayan. Gayunpaman ang bata ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Naglalakad siya sa gubat, nakakita ng mga bulaklak, huminto ito at pumitas ng isa. Ang bata ay nakikiramdam sa kanyang nase-sense. Sa di kalayuan, isang halimaw ang umatake sa kanya. Kahit paano ay nasasalag niya ang atake ng halimaw. Buti na lang at dumating agad si Jukai upang ito ay kanyang saklalahan. Nag-aalalang tinungo ni Jukai si Heikamaru. Mula sa pag-atake ng anumang klaseng nilalang na yon, kinagabuhan ang dilim ay nababalot ng mga hiwaga. Habang nakahinga si Heikamaru, nakadinig siya ng kakaibang tunog. Nabala si Jukai sa kilos ni Jukai, siya ay tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Sinilip niya ang kanilang kisame, nakita niya ang isang yokai na aali-aligid. Ito ang sinasabi niya na kakaibang katangian ng bata na kailangan niyang tuklasin pa. Dahil hindi niya kayang protektahan ang bata sa lahat ng pagkakataon. Dahil doon agad-agad na niyang sinimulan ang paglilinang ng kanyang kakayahan. Kumuha ng isang patpat at iniabot sa bata, para siya ay maka-survive sa anumang kapahamakan. Sisimulan mong patuklasin sa iyong sarili ang iyong lakas. Gayunpaman sa tahanan ng amang si Daigo, sinasanay ang batang si Tahumaru sa martial arts. Nagpapamalas din ng lakas mula sa mga tauhan ng kanyang ama. Tuwang-tuwa ito nang mapatamba niya ang isa. At isinisigaw na siya ang magiging pinakamagaling sa buong mundo pagdating ng panahon. Bigla dumating ang kanyang ama sa kanyang likuran. Tuwang-tuwang sinalubong niya ito. Nakita niya ang kanyang ina at binati rin ito. Isa pang nakapagpalungkot sa kanya ay ang pagkasulyap sa larawan sa loob ng kanilang tahanan. Pagtataka ng ama, naglalambing si Tahumaru na ikwento ang kanilang huling laban. Balik kay Heikamaru, naninibago pa ang kanyang katawan sa unang araw ng pagsasanay. Siya ay natutamba pa at hirap makabangon. Maya-maya lang ay nakabawi ito at tumayo, upang muling simulan ang paghataw. Ngayon ay mas tumatagal na ang kanyang estamina. Desidido ang bata na matuto, kaya't lahat ng pagpapatatag ay ginagawa niya. Batid niya na darating ang panahon na mamumuhay siya sa kanyang sarili. Maganda rin ang pagbabago na kanyang ipinamamalas. Hindi rin siya susuko hanggat kaya niya. Lumipas pa ang panahon. Ngayon sa kanyang paglaki, nakakayanin niyang talunin ang manggilan-ngilan na yokai na kanyang nakakadaupang palad. Nagagamit na niya ng maayos ang kanyang natutunan. Hanggang nahulugan na umuunlad ang kanyang kaalaman at lakas na mag-isa. Sa pamamagit ng ilang mga laban na kanyang nararanasan sa buhay. Dumating si Heikamaru na puno ng dugo at gasgas ang kanyang buong katawan. Sinalubong siya ng tingin ni Jukai sa loob ng kanilang tahanan. Habang pinagmamasdan si Jukai ang anak-anakan. Alam niyang walang sakit na nararamdam si Heikamaru. Siya ay nakapatay ng walang pag-aalinlangan kung magwakas ba ang kanyang buhay. Isa lang ang hinihiling ni Jukai, ang matanggap niya ang kanyang kapalaran. At ipagpatuloy ang buhay ng matatag. Bukod pa doon ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Labis ang pag-aalala niya kay Heikamaru. Kung tama ba ang kanyang naging desisyon na kupkupin ang sanggol na mula sa ilog. Habang inililibing niya sa lupa ang labi ng mga nakalaban ni Heikamaru. Sana ay hindi na ulit siya nagkamali katulad ng unang pagkapkap kay Hanin. Sa kagubatan si Heikamaru ay tumatakbo habang hinahabol ng isang yokai. Naabutan siya ng humahabang dila nito. Pinaluputan siya sa braso sa pamamagitan ng kanyang dila. Habang papalapit siya sa bunganga ng yokai. Aktibo ang pag-iisip at galaw ni Heikamaru, malayo pa ay nakaamba na ang espada patusok sa ngala-ngala ng yokai. Hindi nang tagal ay lumapat ito sa bunganga ng pagkaswabe-swabe, na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Maya-maya pa ay tumayo si Heikamaru. Saktong parating ni Jukai, kinamusta niya ito, habang si Heikamaru ay nakaramdam ng panginginig. Siya ay napaupo at kumawala ang kanyang prosthetic na paa. Sa pag-aakalang dala ng kanyang paglaki at ito ay lumiit na ang sukat sa kanya. Ilang saglit pa ay namangha si Dr. Jukai sa kanyang nasaksihan. Dahil tumubo ang isang normal na binti sa katawan ni Heikamaru. Isang binti na may normal na ugat at may dugong normal na magsi-circulate. Papaanong nangyari ang mga ito ang malaking pagtataka ni Jukai. Nilinggan niya ang halimaw sa kanyang likuran. Sa kabilang dako sa makidlat na hapon. Masisilayan si Jukai na nakipag-usap dito. Madami silang nagagawa at nauubos na tayo. Gumagamit sila ng mga supernatural na nilalang na pinahiraman ng lakas upang makapamerwisyo ng kapwa.
Payagan niyo po na magamit ng isang supernatural ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng sandang ito na may pagtanggol ang kabutihan. Maaring ang lahat ng kanyang parte ng katawan ay kinuha ng masamang espiritu mula sa isang kasunduan, at siya ang sumalo ng napakahirap na sakripisyo. Kinabukasan nakatakda nang umalis si Hikamaru. Pinapabaunan ng mga tagubilin ni Jukai. Hindi man ako makasama sa iyong paglalakbay, isipin mong andito ako para sa iyo. Dahil sa huli wala akong magagawa para sa iyo. Ang mahalaga ay natutunan mo kung paano pumatay sa pamamagitan ng iyong pandama. Isuot mo ang amulet na ito. Ang amulet na ito ay nakita kong nakasuot sa iyo nung araw na matagpuan kita. Yakapin mo ito at pakaingatan. Dahil pagdating ng panahon nito ang iyong susi upang matagpuan mo ang iyong tunay na mga magulang. Hinaplos-haplos ni Hikamaru ang mukha ni Jukai. Tanda ng pasasalamat sa kanyang nagawang maganda sa buhay niya. Napaluha si Jukai sa ipinamalas na pasasalamat ng kanyang alaga. Niyakap niya ito ng mahigpit bago pa umalis. Hindi na niya mapipigilan pa ang nakatakdang kapalaran na naghihintay sa kanya na dapat niyang tuklasin. Natutulog si Hikamaru habang nagkukwento ng matandang bulag sa batang si Dororo, sa gitna ng isang liwanag ng apoy. Ayon sa pagkakaintindi ng batang si Dororo sa kwentong kanyang narinig, bawat isang halimaw na matalo ni Hikamaru ay isang parte ng katawan niya ang babalik at sisibol ng kusa sa kanyang katawan. Dagdag pa ng matanda na iyon ay isang kasunduan, matagal ng panahon ang nakalilipas na bawat parte ng kanyang katawan ang edinil sa isang sumpahan. Terrible ang sigaw ni Dororo. Anong klaseng kasunduan yun? Pati ang mata, ilong, bunganga, lahat ng importanteng parte saad ng gigil na Dororo. Ang apoy ng imperno ang naghihintay sa mga gumawa ng makademonyong pag-iisip na tulad nito. Ano ang gusto ng mga halimaw sa kanya? Hindi naman sila mabubusog sa isang mata lang. Hindi natin masasabi saad ng matanda. Maaring pinupunan nila ang pangangailangan ng kanilang kaluluwa para sa madilim na mga gawain. Maya-maya pa ay nagising si Hikamaru. Binati siya ni Dororo, tumayo siya sa tapat ng apoy. Sinusubukan ang kanyang kakayahan kung makakayanan niya ang init sa pamamagitan ng pagdadarang ng kanyang paa sa nagliliyab na apoy. Sinabi ni Dororo na mainit yan. Gusto mo pang subukan to regain your pain? Saad ng matanda, ilang saglit pa ay tinapakan niya ang apoy. Agad na sumaklolo si Dororo para awatin ito. Hinayla niya ito palayo sa apoy, bakas sa mukha ni Hikamaru ang init sa kanyang mga paa. Umuulan si Jukai ay nagpatuloy sa kanyang gawain ang umikot sa buong nayon upang magbigay ng serbisyo sa mga casualties ng digmaan. Kasama ang dasal para maging mapayapa ang kaluluwa ng mga bangkay. Hindi siya aalis sa lugar na iyon para sa muling pagbabalik ni Hikamaru.